Remember everything I told you about soulmates and destiny? Naramdaman kong lahat yun na makita at makasama ko si Josh. You're kidding me, right? Hindi makapaniwalang bulalas ni Katrina sa sinabing iyon ni Didit. Pinanood niya ang pag-eempake ni Didit sa loob ng silid. I'm serious, Kat. Giit nito at lumapit sa kanya. Pero hinay-hinay lang, sis. Masyado ka nagtitiwala sa lalaking yun. Malay mo, ginagamit ka lang niya para makalimutan yung nangyari sa kanya. Sabi mo nga kaya siya na-aksidente ay dahil iniwan siya ng kanyang girlfriend. Mahirap yung sitwasyon nyo. Nai-inlove ka na sa kanya pero hindi ka pa sigurado kung totoong mahal ka niya. Hi, Katrina. Siyempre naman nararamdaman mo naman kung mahal ka ng isang tao, hindi, di ba? Naitirik niya ang kanyang mga mata. Bahala ka. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Palibhasa kasi. Naging man-hater ka na kaya akala mo lahat ng lalaki ay lolo-kulokong kagaya ni Roldan. Bakit napunta sa akin ang topic? Ikaw tong pinapaalalahanan ko. Napahagikik si Didit. Opo, natatandaan ko naman po ang lahat ng inyong bilin. Magpapakabait po ko roon. Ilang araw ka ba roon? 1 week, pero depende sa mood ng pasyente ko. Siguro naman may kasama kayong ibang tao sa rest house. Dinutdut ni Didit ang kanyang ilong. Siyempre naman, may driver at maid doon. Dapat nga hindi ka magtagal dahil kauumpisa pa lang ng business natin. Relax, Katrina. Kakayanin nyo naman kahit kayo lang ni Telma eh. Tukoy nito sa assistant nila. Wala pang 1 buwan nag-ooperate ang clinic nila. Hindi sila gaanong gumasto sa mga kagamitan dahil iyong mga gamit ng pinsan nito sa dating clinic ay ipinaubaya sa kanila. Sa totoo lang, hindi pa siya gaanong marunong magbigay ng therapeutic massage dahil hindi pa niya nakukumpleto yung training, dala na rin ang kawalan niya ng oras. Sunod-sunod kasi ang schedule nila sa storytelling at kung kailan maluwag siya ngayon, si Didit naman ang mawawala ng ilang araw. Bakit nga pala wala si Telma? Tanong niya rito. Baka na traffic lang yon. Sagot ni Didit. Are you sure hindi mo type sumama sa akin sa Subic? Pwede naman kasing si Telma na lang ang iwan natin dito. Tutal matumal pa naman ngayon, kaya kayang-kaya na ni Telma. Anito matapos mailagay ang ilang huling bagay sa bag. May mga deadlines ako sa publication. I can't afford to relax and have fun. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado kong workaholic. Kailangan mo mag-recharge, no? Saka na. Sabi na lang niya. Saka na kapag mayaman na ako. Inirapan lang siya ni Didit. Sa totoo lang, nalulungkot siya dahil matagal din ng 1 linggo. Nasanay kasi siya na ito ang naiiwan sa apartment dahil siya ang palaging nag-out of town. At ngayon ay mararanasan niya na mag-isa sa loob ng ilang araw sa apartment. Hindi na ako mabibigla kapag nabalitaan ko na lang na isinugod ka sa ospital. Masyado mo kinakawawang sarili mo, Katrina. Baka isipin pa ng Roldan na yun na pinapatay mo ang katawan mo dahil sa kanya. Natawa na lang siya. Totoo ba yung pagyayaya mo sa akin o labas lang sa ilong? Ani yang biglang naisipang subukan ito. O sige, gusto mo talaga akong isama? Pambihira, palagay mo sa akin, plastic? Totoong gusto kitang isama para naman makapag-relax ka. As if, pupwede siyang magsama ng asungot. Ano na lang iisipin sa'yo ng pasyente mo? Nagdala ka pa ng excess baggage? Sinabi ko naman sa kanya na baka magsama ako ng assistant kasi biniro ko siya na hindi na siya kaya ng powers ko. Napangiti siya. Mukha ngang hindi nagbibiro si Didit. Wag na, binibiro lang kita. Nakakaawa naman si Telma kung mag-isa lang siya rito. Naiikot nito ang mga mata. Hay nako, sige na, alis na ako. Hatid mo na ako sa labas. Inihatid niya ang kaibigan hanggang sa labas. May naghihintay na ritong magarang kotse sa tapat ng apartment. Naka-uniform pa ng all-white ang driver na maagap na kinuha ang 2 bag ni Didit. Nakaalis na ang kotse, ngunit nanatili siyang nakatayo sa pinto. Hinihintay na dumating si Telma. Nagtataka siya kung bakit wala pa ito. Hindi naman ito dating nalilate. Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala. Bagaman wala pa ang assistant, hindi niya binago ang nakasabit na open sign sa pinto. Pagkatapos maglaba ni Katrina ng ilang pirasong damit sa washing machine, ay nagbasa-basa na siya ng magasin sa klinik. Iyong dating sala nila ang ginawa nilang klinik. Mabilis nilang pinaayos iyon. Si Didit ang nag-asikaso sa pagkuha ng kaukulang permit at ibang papeles. Siya naman ang nakipag-usap sa may-ari ng apartment. Madali naman silang nagkasundo nito. Wala siyang magawa ngayon kundi ang magbasa ng libro. Pero hindi rin naman siya makapag-concentrate dahil sumasalit ang kanyang pag-aalala kay Telma. Kanina ilang beses niyang sinubukang tawagan ng cellphone nito. Pero hindi siya makakontak. Nagtataka na siya kung bakit hindi pa tumatawag ang assistant kung talagang hindi ito makakapasok sa klinik.
Nagpasya siyang magkape habang naghihintay sa tawag ni Thelma. Isinaksak niya sa outlet iyong plug ng initan ng tubig at pagkuha ay naglagay sa mug ng instant 3-in-1 coffee. Muli niya binalikan ang pagbubuklat ng magazine habang hinihintay na kumulo ang tubig. Noon niya napansin ang mga nakapatong na librong pambata sa maliit na desk. Kinuha niya ang isa at muling naupo sa couch. Nang bigla na lang gulantingin ng tunog ng doorbell ang kanyang kamalayan. Si Thelma na yon. Maliksi na siyang tumayo at pinuntahan ang pintuan. Subalit nang mabuksan ng pinto, ay tumambad sa kanyang paningin ang isang nakatalikod na lalaki. Pamilyar ang tindig nito, very manly. Nanunuot din sa kanyang ilong ang kaaya-ayang pabango nito. Nang bigla na lang itong pumihit harap sa kanya. Napaawang ang kanyang bibig na makilala ito. "Nice to see you again, Katrina." Wika nito sa suwabing boses. Ang luwang ng pagkakangiti. Napasinghap siya sa biglang pagsalakay ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ngunit mabilis din niyang napanatag ang sarili. Akmang pagsasarhan niya ito ng pinto nang maagap na pigilan nito ang kanyang kamay. "Sandali." Natatawang wika nito. "Nagkamali ka ng tinembrehang apartment, mister." Agad na kumulo ang kanyang dugo. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. "As a matter of fact, Miss Katrina Macoming, I'm on the right apartment. Dito talagang sadya ko." "At bakit?" Tila baliwala lang dito ang ipinakikita niyang asal o sadyang makapalang talaga ang mukha nito. "May nakapagrekomendo sa akin na mahusay ang klinik na to." "Wala rito ang in charge." Angil niya. "Matatagalan yon at baka hindi na bumalik kaya sa iba ka na lang magpakonsulta." "Hindi mo naman siguro ilalagay ito." Tukoy ng lalaki sa maliit na karatula. "Kung wala talagang available na mag-a-assist." This is reality. Parang naririnig ng kaharap niya ang malakas na pintig ng kanyang puso na parang tambol ng drum. Pilit niyang kinakalma ang sarili. Hindi niya gustong nangyayari sa kanya. Naging prantiko ang tibok ng kanyang puso at tila nawalan siya ng kontrol. Bakit ba ang bilis niyang magalit sa lalaking to? Dahil ba nagbabalik sa kanyang alaala kung paano siya pinagmasdan mula ulo hanggang paa ng kapatid nito? Ng babaeng ipinalit sa kanya ni Roldan? Hindi na siya nagtataka kung paano ito nakakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. "Look, Miss Macoming, naparito ko para ipagamot tong likod ko." "Bingi ka ba? Wala nga rito ang in charge." Sikmat niya. "I don't believe you." "Hindi kita pinipilit na maniwala. Nagsasayang ka lang ng oras, kaya sa iba ka nalang magpunta." Nagpormal ito ng muka. "Ikaw, ano ka rito?" "Maid." Hayag sa mga mata nito na hindi kumbinsido. "Masama raw ang magsinungaling." Naningkit ang mga mata ni Katrina. "Umalis ka na." "May nagawa ba akong mali o may atraso ba ako sa'yo kaya hindi mo ko matagalang kausapin?" Natigilan siya. Hindi naman siya dating gano'n na madaling mag-init ang ulo. Pero bakit sa lalaking to ay madaling napapatid ang kanyang pasensya? Kung paiiralin lang niya ang katinuan, hindi niya idadamay ang lalaki sa nangyari sa kanila ni Roldan at sa bride nito. "Now, what miss?" Untag ng lalaki sa kanyang pananahimik. Napahugot siya ng malalim na hininga. "Wala ang therapist namin at wala rin ang assistant." "Hindi ba pwedeng ikaw na lang?" Natigilan siya. Timing na narinig niya ang tunog ng telepono sa loob ng klinik. Mabilis niya itong iniwan upang sagutin ang tawag. Si Thelma ang nasa kabilang linya. Bahagyang nagluwag ang kanyang paghinga. "Nasaan ka?" Nahindik siya pagkaraan ng ilang sandaling pakikinig dito. "Okay ka lang? Hindi ka nasaktan?" "Hindi naman, pero ninervyos pa rin ako sa nangyari." Nasnatch daw ang bag nito habang tumatawid sa kalsada. Kasama sa natangayang cellphone at wallet nito. Kasalukuyan itong nasa presinto kasama ang traffic officer na nakakita sa nangyari. Pero hindi raw nahuli ang snatcher. Pinakinggan pa niya ang sumunod na mga sinabi ni Thelma. "Pupuntahan kita riyan." Sabi pa niya rito. "Wag na, Katrina, may naiwan namang konting pera sa bulsa ng jeans ko para makarating dyan. Pero manghihiram sana ako sa iyo kasi yung pang tuition ng kapatid ko, natangay ng hayop na yon." May diin sa pagkakabigkas sa huling sinabi nito. "O sige, bibigyan kita. Sigurado kang kaya mo nang bumiyahe papunta rito?" "Oo, pasensya ka na, Katrina, naabala ka patuloy." "Okay lang, ikaw riyan ang inaalala ko. Okay ka ba talaga?" "Oo, may pasyente na ba?" Saka naalala ni Katrina ang lalaki. Dagling napatingin siya sa pinto. Ganoon na lang ang kanyang pagkamangha nang makita itong nasa loob na ng klinik. Mukhang naririto ang lahat ng sinabi niya dahil kampante na itong nakaupo sa isang silya. Nadistract tuloy siya sa pakikipag-usap kay Thelma. Wala sa sariling na ibaba niya agad ang telepono pagkatapos na marinig na nagpaalam na ang kausap.
Bakit ka pumasok dito? Galit na usig niya sa lalaki. Malinaw ang nakalagay sa pinto. Open, please come in. Nag-init ang mga pisngi ni Katrina. I'm willing to wait. Anitong inunahan agad siya. Sa tingin niya ay mukhang mahirap na ipagtabuyan ng lalaki palabas. Baka kapag ipinilit niyang pagpapalayas dito, ay magalit ito at kung ano pang gawin sa kanya. Naisip niyang magpakamahinahon na lang, daanin sa diplomasya ang pakikiharap sa lalaki. Okay tong klinik niyo Komento nito habang iginagala ang paningin. Very relaxing sa matang color at design ng wallpaper. Napatingin ito sa kamang hinihigaan ng pasyente. Nakabukas kasi ang kurtinang kulay lilac na nagsisilbing panabing. Naupo naman siya sa computer chair at kinuha sa drawer ang index card para pa-fill upan sa lalaki. Willing ka talaga maghintay ha? Mabilis pa sa hanging tumango ito. Oh, pirmahan mo to. Nakangiting tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Naupo sa harap niya at mabilis na nagsulat sa index card. Nagkaroon siya ng pagkakataong titigan ng lalaki habang nakayukong nagsusulat. Makapal ang hibla ng buhok nito. Itim na itim. Nalalangha pa niya ang shampoo na ginamit nito. Mukhang pareho pa yata sila ng brand ng ginagamit na conditioner dahil kabisado niya ang amoy niyon at iyon ang nalalanghap ng kanyang ilong. May naramdaman siyang init na gumuhit sa kanyang sikmura. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam. Nang mag-angat ito ng muka, nagkatitigan sila. Si Katrina ang mabilis na nagbawi ng tingin. Padaskol na kinuha niya rito ang index card. Maupo ka na ron. Tukoy niya sa couch. Animoy masunuring bata na tumalima ito. Napansin niyang naupuan ng lalaki ang mga pambatang libro na hindi niya nagawang iligpit kanina. Kinuha nito ang mga yon sa ilalim ng hita at binuklat-buklat. Si Og-uhog. Sambit nito na nakangiti na naman ang mga mata. Pinanatili niyang blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. Naging paboritong-paborito ng mga bata ang binanggit nitong kwento. Pero syempre, hindi niya yun sasabihin dito. Parang may ideya na ako kung ano ang kwento ni Og. Wika nito na nakatingin sa kanya. Tungkol sa batang ayaw magpahid ng sipon. Sa panggigilalas ni Katrina ay tumawa ito. Lahat naman yata ng bata ay dumaan sa ganong stage. Ang kwento nga ng yaya ko sa akin, kahit sagana naman daw ako sa bitamina, uhugin pa rin daw ako. Muntik nang mapangiti si Katrina, ngunit nakapagpigil pa siya. Ikaw bang nagbabasa nito? Hindi siya sumagot. Amused na naman itong ngumiti at pagkuwan ay binuklat ang unang pahina ng libro. Nagkaroon siya ng pagkakataon na ituloy ang pag-aaral sa lalaki. Naka-rug attire ito, kupas na maong na pantalon, round neck shirt at leather sandals. Kaya kitang-kita kung gaano kalalaki ang mga daliri nito sa paa. But in fairness, mapuputi ang mga yon at malilinis sa mga kuko. Makapal ang mga kilay ng lalaki, matangos ang ilong at manipis sa mga labi. May bahagya ng tumutubong bigote at balbas dito. Sa tingin ni Katrina, ay kinatamaran nitong bumisita sa barbero dahil lagpas batok na ang buhok nito. Pupwede nang ang talian ng goma. Parang yoyo ang uhog ni Og. Tataas sa kanan, bababa sa kaliwa. Kapag hindi na mapigil, ipapahid na lang niya to sa manggas ng kamiseta o kaya'y sa laylayan ng sando. Natigilan ito na animoy nagno-nostalgia. Muli sinupil ni Katrina na mapangiti sa hitsura ng lalaki. Napansin niya ang paraan ng pagbabasa nito with feelings. Laging nanunulis ang kanyang uso upang masalo ang uhog na nagbabanta sa pagtulo. Walang panahon sa pagsinga si Og. Hindi niya namamalayan ay nahook na siya sa pakikinig sa lalaki habang binabasa nito ng malakas ang kwento. Hanggang sa huminto na ito at marahang itiniklop ang libro. I think magugustuhan to ng pamangkin ko. Pwede bang bayaran ko na lang to? Hindi siya agad nakasagot. Kung tutuusin ay may kopya pa siya na naturang libro. Katrina, wag mo nang bayaran. Ibigay mo na lang sa pamangkin mo. Are you sure? Ang tagal naman ni Telma. Sa loob-loob ni Katrina. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nawawala yung tila paru-parong nagdadagsaan sa kanyang sikmura sa tuwing magtatama ang mga mata nila ng lalaki. Kung talagang ibibigay mo na lang sa akin to, di salamat ng marami. Marahan lang siyang tumango. Naaasiwa na siya na sila lang dalawa sa loob ng klinik. Napansin niyang nag-inat ito at pagkuwan ay napangiwi. Masakit talagang likod ko, lalo na kapag hihinga ako ng malalim. Sabi ng katiwala ko, pilay hangin daw. Maniniwala ba siya sa pinagsasabi nito? Ewan. Siguro epekto ng pagkakasemplang ko na magbasketball ako ng isang araw. Masakit talaga. Sinubukan mo na bang mapatingin sa doktor? Nagawa niyang itanong. Oo, nagpa-x-ray na rin ako. Okay naman.
Sabi na bubog na muscles lang, mawawala rin. Sino nagrekomenda sa'yo ng clinic na to? Saglit na tatahimik ito. Bakit hindi mo masagot? Nagkibit ang mga balikat ng lalaki. May nagbigay sa akin ng business card, may kasamang flyers. Pwede bang mahiga na ako ron? Tukoy nito sa kama. May pakiramdam si Katrina na umiiwas lang lalaki na mausisa kung paano nito nalaman ang tungkol sa clinic. Sa isang banda, pwede nagsasabi ito ng totoo dahil nagpagawa si Didit ng flyers at iyon ang ipinamudmud nito sa mga kakilala at kaibigan at maging sa mga dating pasyente. Gusto na sana niyang iwan ang lalaki para magkulong na lang siya sa silid, pero may kung anong puwersang pumipigil sa kanyang gawin yon. Napatingin si Katrina sa orasan. Hindi niya alam kung gaano ito katagal maghihintay kay Thelma. Namalayan na lang niyang nahiga na ang lalaki padapa sa kama, gayong wala pa naman siyang ibinibigay na instruction dito. Napansin pa niya nakapos ang higaan sa laki ng katawan nito. Huminga siya ng malalim. Ayaw sana niyang mangahas na makialam sa trabaho ni Thelma at Didit. Kontento na siyang tumutulong lang muna at nag-oobserba sa ginagawa ng dalawang kasama. Sa pagkakataong yon, dahil hindi na gustong magtagal pa roon ng lalaki, ay gusto na tuloy ni Katrina na pangahasang akuin ang trabaho ni Thelma. May ideya naman siya kung paano ang ginagawa ng kaibigan sa pasyente. Pero ang tanong, kaya ba niya? Nagpasa siyang bigyan na ng instruction ng lalaki. Habang inihahanda niya ang mga gamit, naisip niyang hindi naman magtatagal at darating na rin si Thelma. Alright mister, hubarin mo na yung t-shirt mo. Tumalima naman ang lalaki. Binuksan ni Katrina ang cabinet upang kunin ang mga gamit. Subalit napasigaw siya nang aksidenteng may nahawakan ng kanyang kamay na malambot at malamig na bagay. Isang butiki. Kilabot na napaatras si Katrina. Ang laki talaga ng takot niya sa butiki, gagamba at ipis. Hindi pa man siya nakakabawi sa shock nang marinig niya ang ingay na bumagsak na bagay kasunod ang malakas na, "Shit!" Napalingon si Katrina. Nakita niyang nakatayo na ang lalaki gamit ang isang paa nito dahil iyong isang paa ay hawak-hawak nito. "Bakit ka sumigaw?" Anitong lukot na lukot ang muka. Napanganga siya. Saka lang napagtanto kung bakit ganoon ang reaksyon ng lalaki. Nakita niya ang bagay na bumagsak, iyong initan ng tubig.